Ngayong Martes Santo, patuloy ang buong pwersang pantay-biyahe ng mga integrated news sa mga pinakasariwang sitwasyon sa ilang bus terminal, pantalan at paliparan. Binabantayan din natin ang iba pang malalaking balita sa loob at labas ng bansa. Nakabantay sa sitwasyon sa NAIA, si JP Soriano. Nasa Manila Northport Passenger Terminal naman si Jonathan Andal. Mag-uulat naman mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange si Mariz Umali. Live na mag-uulat naman mula sa Batangas Port si Dano Tingkungko. Doble ingat po sa pagmamaneho ngayong Semana Santa. Sa North Luzon Expressway, isang bus at 2 pang sasakyan ang nagkarambola. 13 ang sugatan, balitang hatid ni James Agustin. Wasak ang harapan at nabasag ang windshield ng bus na ito matapos masangkot sa karambola sa southbound lane ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Valenzuela City, bandang alas 7:30 kagabi. Ang mga sakay na pasahero ng bus makikita sa gilid ng expressway. Kabilang sa mga nagtamo ng galo sa siko ang kumuha ng video na si Mark Henry Santos. Papasok na raw siya sa kanyang trabaho nang mangyari ang aksidente. Actually, yung bus driver sobrang reckless talaga. Ang bilis niyang magpatakbo. So I was sleeping kasi, and then yun, may narinig na lang ako na malakas na sunog. Tapos ayun, napasag na yung mga salamin. And sobrang bilis ng pangyayari. Ang isa pang pasahero nagtamo naman ng mga galo sa kamay at paa. Kinailangan dalhin sa ospital ang kanyang lola na 83 taong gulang na nasugatan sa mata. Kwento niya, naging pahirapan ang paglabas sa mga pasahero sa bus. Sinapak po nila yung bintana, tsaka po sila nagsibabaan. Kaya ayun po, nagtakbo na po sila, bumaba na sila ng bus. As po yung mga naipit po, tumatagal pa po bago makalabas. Umabot sa 13 sakay ng bus ang sugatan kabilang ang konduktor. Galing silang Angat, Bulacan at patungo sana sa monumento sa Caloocan. Sa investigasyon, sangkot sa karambola ang bus, close van at dump truck. Magkasunod daw na binabagtas ng dump truck at bus ang ika-4 na lane ng expressway. Nag-vert siya ng kaliwa para hindi niya mabangga sana itong dump truck. Kaso nga lang, meron close van na nandun sa third lane na nabangga niya una. At pagkabangga niya nito, kumabig naman pa kanan hanggang sa dire-diretso nabangga niya yung puwitan ng dump truck. Sa sobrang tulin lang po niya yung nakita namin na kamalian ng bus driver. Sa police station, nagharap ang mga driver ng bus at dump truck, maging ang ilang nasugatang pasahero. Nagkasundo sila na magkaareglo. Tumagi na magbigay ng pahayag ang bus driver at kinatawan ng kumpanya ng bus. Ang sabi ng company ng bus, willing silang sagutin kung ano man yung mga gastusin ng mga biktima na nasa ospital. Nagdulot ng traffic ang nangyaring aksidente sa southbound lane ng NLEX. Payo naman ng mga otoridad sa mga motorista, lalo na ngayong Semana Santa. Kung sa tingin ninyo hindi nyo pa kaya o inaantok kayo o pagod kayo sa biyahe, kailangan magpahinga muna. Huwag kayong dire-diretso para makaiwas tayo sa aksidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso po sa mga empleyado ng gobyerno, half-day po ang pasok sa ilang tanggapan bukas, Miyerkules Santo. Ayon sa Malacanang, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, work-from-home arrangement ang ipatutupad. Sa hapon, pwede naman kabiyahe pa uwi sa kani-kanilang probinsya ang mga kawani ng gobyerno. Wala naman daw pagbabago sa operasyon ng mga ahensya na may kinalaman sa basic at health services at sa pagresponde sa anumang sakuna o kalamidad. Nasa desisyon na rin ng mga pribadong kumpanya kung magpapatupad ng kaparehong work arrangement. Naku mga kapuso, ihanda nyo na po ang inyong mga pamaypay at uminom ng sapat na tubig dahil ngayong Martes Santo, 14 na lugar sa bansa ang makararanas ng matinding init at alinsangan. Posible pong umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite, Puerto Princesa sa Palawan, Virac, Catanduanes, Dumangas, Iloilo at sa La Carlota, Negros Occidental. 42 degrees Celsius naman ang damang init sa 9 na iba pang lugar sa Luzon at Mindanao. Extreme caution level po ang posibleng heat index ngayong Martes Santo dito sa Metro Manila.
Sa kabila ng init, posible pa rin ang panandaliang ulan o kaya local thunderstorm base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin ngayong umaga ang ilang bahagi ng Mindanao. Pagsapit ng hapon, posible na ang ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kasama dyan ang Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado ng easterlies ang malaking bahagi ng ating bansa. Frontal system naman ang umiiral sa extreme northern Luzon. Muli nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon. Ayon sa PHIVOLCS, 3 ash emissions ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Suma total, nagtagal ang mga yan ng mahigit 4 na oras. Aabot naman sa halos 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide ang inilabas ng bulkan. Mahigit 30 volcanic earthquakes ang naitala ng Canlaon. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Ibig sabihin, posible ang pagputok nito anumang sandali. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV, 2 persons deprived of liberty ang nakatakas sa detention facility sa Malolos, Bulacan. Chris, paano sila nakatakas? Kara, tinulungan daw sila ng isang jail guard at asawa ng isa sa mga PDL. Isinagawang manhunt operation matapos makatakas mula sa Bulacan Provincial Jail ang 2 PDL. Nahuli sila sa labas ng pasilidad kasama ang gwardya at isang babae na may dalang mga baril, mga bala at isang pick-up. Dahil sa insidente, arestado ang babae at ang jail guard dahil sa pagtulong sa dalawa na makalabas sa pasilidad. Patuloy pa ang investigasyon habang tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng Bulacan Provincial Jail ukol sa insidente. Maharap sa patong-patong na reklamo ang mga sospek at mga PDL. Wala silang pahayag. Sa Kasiguran, Aurora naman, patay ang isang barangay health worker matapos na barilin habang tulog sa kanyang bahay. Tama ng bala ng baril sa ulo at dibdib ang kumitil sa buhay ng biktima. Ayon sa inisyal na investigasyon, mag-isang natutulog ang biktima sa kanyang kwarto ng barilin. Wala raw kaaway ang biktima ayon sa kanyang pamilya. Hiling nila, sumuko na ang sospek. Inimbestigahan na ang insidente. Karapatan ng mga PWD ang isang isinulong sa Pasig ni David De Angelo. Pagpapabilis ng usad ng mga kaso ang mungkahi ni Atty. Angelo de Alban. Magkakasamang naglatag ng plataporma sa Tacloban sina Mimi Doringo, Modi Floranda, Amira Lidasan, Liza Maza, Jerome Adonis, Nars Alin Andamo, Ronel Arambulo, Representative Arlene Brosas, Teddy Casino at Representative Franz Castro. Programang pangkalusugan ng isa sa pinaglalaban ni Senator Bongo. Nagdaos ng Grand Rally sa El Salvador, Misamis Oriental sina Atty. Raul Lambino, Dr. Richard Mata, Atty. Vic Rodriguez, Philip Salvador, Atty. Jimmy Bondo, Senador Bato de la Rosa at Atty. J.V. Hinlo. Sa Olongapo City, nagpunta si Congressman Rodante Marcoleta. Libreng almusal mula kinder hanggang senior high ang nais ni Kiko Pangilinan. Problema sa trapiko ang naisolusyonan ni Senator Francis Tolentino. Ipinunto ni Representative Camille Villar ang halaga ng edukasyon. Fuel subsidy para sa mangingisda ang suwestyon ni Bam Aquino. Nag-ikot naman sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro si Senator Bong Revilla para palakasin ang mga LGU ang ipinangako ni Representative Bonifacio Busita. Kapakanan ng kabataan ang isa sa susuportahan ni Senator Pia Cayetano. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador para sa eleksyon 2025. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Google Maps na ang pangalang West Philippine Sea bilang label o pantukoy sa dagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Makikita yan kapag hinanap ang mapa ng Pilipinas sa naturang online mapping service. Sa ilalim ng Administrative Order ni Nooy Pangulong Noynoy Aquino taong 2012, pinangalan ng West Philippine Sea ang mga lugar sa kanlurang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga sakop niya ng Kalayaan Group of Islands at Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Taong 2016 naman nang pumabor ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea na ayon sa korte ay walang legal na basihan. Hanggang ngayon, hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling. Sinusubukan pa ng GMA News Online na kunin ang pahayag ng Google. Sa binubuo namang Code of Conduct para sa South China Sea, gustong linawin ng Pilipinas kung magiging legally binding ito.
Ang China naman nais isama sa COC ang kanilang 9-dash line na umaangkin sa halos buong South China Sea. Balitang hatid ni JP Soriano. Ang halos pagbangga ng higanting barkong ito ng China Coast Guard sa mas maliit na barko ng Philippine Coast Guard sa isang bahagi ng West Philippine Sea noong April 7. Kabilang sa mga binanggit ng gobyerno sa mga opisyal ng China, kaugnay sa negosyasyon ng ASEAN-China Code of Conduct o COC sa South China Sea. Giit ng gobyerno ng Pilipinas, nalabag sa insidente ang soberanya at mga karapatan ng Pilipinas. Of course, that's all related. Certainly issues like that, in fact, are one of the reasons why we need to have a code. Mahigit 20 taon nang binubuo ang Code of Conduct na magiging gabay sa pagkilos ng China at mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kaugnay ng South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Kasama sa negosyasyon ang Malaysia na kasalukuyang chairman ng ASEAN, gayon din ang Vietnam at Brunei, mga bansang may inaangkin ding teritoryo doon. Mahalaga yan dahil minsan ang sinabi ng China na mareresolba lang ang issue sa teritoryo sa South China Sea kapag natapos na ang Code of Conduct o yung COC. Kaya gusto ngayong malinawan ng gobyerno ng Pilipinas kung papayag ang China na maging legally binding o magiging batas na ang COC para may mapanagot. Ang China naman gustong isama sa Code of Conduct ang magpakilala sa kanilang 9-dash line na dati nang hindi kinikilala ng Pilipinas at iba pang bansa. Tutol din ang China na makialam ang mga bansang walang inaangking teritoryo sa rehiyon. Dati nang inaalmahan ng China ang pagtulong ng Amerika, Japan at Western powers sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Before you get to that particular issue, you have to know what we're going to be adopting. So we have to see first how, let's say, the latest draft of a code of conduct looks like before we can address that issue. I think that's one of the issues which will be discussed perhaps last. Taong 2023 nang i-adapt ng ASEAN at China ang guidelines para sa mas maagang pagkatapos ng COC na target matapos sa loob ng 3 taon. Sa mga susunod na buwan sa Malaysia gaganapin ang susunod na round na pag-uusap kaugnay sa COC. Next year 2026, Pilipinas naman ang chair ng ASEAN kung saan Pilipinas rin na mamumuno sa usapin ng COC na mahigit 3 dekada ng binubuo. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa loob lang ng isang linggo, 2 titulo ang naipanalo ng Pinoy Q artist na si Johan Chua. Natalo niya ang pambato ng Vietnam sa finals ng Hoang Pu Do Pool Arena Open sa score na 13-8. Tinapos din ni Chua ang laban sa isa pang Vietnamese Q artist sa score na 13-7. Lumalaban ngayon ng Pinoy Billiard Star para sa Stage 2 qualification. Double gold naman ang Team Pilipinas sa World Triathlon Regional Cup sa Vietnam. Kabilang sa mga nagkampiyon si Mary Joy Trupa sa Women's Elite category, habang si John Patrick Siron sa Men's Elite category. Good job sa inyo! Napamaniobra ang SUV na yan sa isang kalsada sa Barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan. Yun pala ay para tingnan kung sino ang naghagis ng bote. Saktong dumaan ang SUV, mabuti at hindi tinamaan. Sa mas malapit ang kuha ng video, isang lalaki palang naghagis ng bote ng 3 beses. Nakilala ang lalaking ng bato na residente sa Zone 1. Nagawa lang daw yun ng lalaki dahil sa matinding kalasingan. Ipinatawag na siya sa barangay at humingi ng paumanhin. Bilang parusa, pinatawan ng community service ang lalaki. Bugbog sarado ang isang lalaki matapos mang-hostage ng isang batang babae sa Parañaque. Paliwanag ng suspect na gawa niya ang krimen matapos siyang hiwalayan ng kanyang misis. Balita hatid ni Jomar Apresto. Kuha ang video na yan sa bahagi ng Barangay Don Galo sa Parañaque City nitong linggo. Makikita ang isang lalaki na bigla na lang sinunggaban ng isa pang lalaki hanggang sa kinuyog na siya ng taong bayan. Nakatakbo pa palayo ang lalaki. Na-corner siya ng mga tao at muling kinuyog. Ayon sa pulisya, hostage taker ang lalaking ginulpi sa video. Habang ang lalaki na unang sumunggab sa suspect, isang pulis na nakasibilyan. Bago ang insidente, makikita ang 43 anyos na suspect na pumasok sa Bulungan Public Market pasado alas 12 ng tanghali. Paglabas niya,
Bit-bit na niya ang 2 taong gulang na babaeng biktima na katabi noon ng kanyang magulang na taga-tiktik sa palengke. Sinubukan pang pigilan ng mga tao ang sospek pero hindi sila gaanong makalapit dahil may nakatutok na kutsilyo sa biktima. Bigla napasugod dito yung tatay mismo ng bata at humingi po ng sukulolo sa amin. Dala-dala kasi nila yung anak nila doon. Biglang napadaan itong suspect at biglang tinangay yung anak nila. Umabot sa mahigit 1 oras bago tuluyang nasagip ni Patrolman Samuel Melad ang biktima sa bahagi na ng tulay. Mahigit 1 kilometro ang layo mula sa palengke. Nagtamo ng mga galos ang biktima. Sugatan din ng pulis matapos niyang awati ng mga gumugulpi sa sospek at makuha ang kutsilyo na nalaglag nito. Masaya kasi safe yung bata. Kasi yun lang po talaga nasa isip ko, yung maligtas yung bata po. Kasi nung nasa tulay po, yun nasa isip ko nun po. Tatapon niyo yung bata dun sa may dagat. Ayon pa sa pulisya, 1 oras bago ang pagdukot sa batang biktima, isang lalaki ang tinangkapang i-hostage ng sospek. Maswerte at lumaban daw ang lalaki. Sa panayam ng GMA Integrated News sa sospek, sinabi niyang galing siya ng Samar at 2 linggo pa lang siya sa Metro Manila. Mamamasukan daw sana siya bilang construction worker. Pero balisa raw siya dahil naghiwalay sila ng kanyang asawa. Ang kutsilyong ginamit niya sa pang-hostage, napulot umano niya sa tabing dagat. Nagsisisi ang sospek at humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Siyempre, hindi mo gusto maghiwalay kayo ng asawa mo. Sobra sirang pagsisisi ko. Maharap ang sospek sa patong-patong na reklamo tulad ng serious illegal detention, child abuse, alarm and scandal at illegal possession of bladed weapon. Sumailalim naman sa assessment ang biktima kaugnay sa trauma na posibleng iniwan ng sospek. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magtatangkang mag-set ng world record ang taunang alay lakad ng mga Katoliko papunta sa Antipolo Cathedral. Ayon sa Diocese of Antipolo na nagpaabot din ng paanyaya sa mga deboto, target na makuha ang Guinness World Record para sa largest gathering for a walking spiritual pilgrimage in 12 hours. Gagawin yan mula alas 6 ng gabi ng Huwebes Santo hanggang alas 6 ng umaga ng Biyernes Santo. Karaniwang nanggagaling sa Metro Manila ang mga debotong sumasali sa alay lakad na nilalakad ang ruta para makarating sa katedral. Sa Semana Santa noong 2024, umabot sa mahigit 7 milyong deboto ang nakilahok sa alay lakad. Mga kapuso, mahigpit na paalala ng Department of Health sa publiko, pakatutukan pa rin po ang ating kalusugan at kaligtasan sa gitna ng paggunita o pagbabakasyon ngayong Semana Santa. Itinaas na ng ahensya ang Code White Alert sa lahat ng pagamutan sa bansa na tatagal hanggang April 20, Easter Sunday. Pinaghahanda ng DOH ang lahat ng medical personnel, lalo na yung mga nasa emergency room at critical care unit para agad na tumugon sa posibleng pagdagsa ng mga posibleng biktima ng aksidente, sakuna o anumang health-related incident. Paalala rin nila sa mga biyahero na maging maingat sa kalsada, lalo pa at mainit ang panahon. Basta't may pananampalataya, may pag-asa. Kapag may naniniwala, pwedeng magsimula. Ilang araw na lang, i-welcome na tayo sa Santo Cristo, ang itinuturing na pinakamakasalanang lugar. Hindi lang comedy pero may aral ding hatid ang pelikulang Samahan ng Mga Makasalanan na perfect ngayong Holy Week. Produced yan by GMA Pictures. Bago ang showing nito sa April 19, Sabado de Gloria, naglibot muna ang cast sa ilang sinihan itong weekend sa pangunguna ng lead actor ng movie na si David Licauco. Warm welcome ang ibinigay ng fans. Game ang cast na nakipag-meet and greet at pa-picture. Kaya naman ang ilang fans nag-advance na sa pagbili ng ticket. Kasama rin sa Samahan ng Mga Makasalanan sina Sanya Lopez, Joel Torre, Buboy Villar, Betong Sumaya, Charis Solomon, Lisel Lopez, Jay Ortega, Ewan Micael, at marami pang iba. Isinare din ni David ang kanyang plano ngayong Holy Week. I'll be going to the beach
kasama family ko, and then mag-7 churches. Kasi yun yung family tradition namin, I think this coming Friday. Mga kapuso, sana manood kayo ng Samahan ng Mga Makasalanan. April 19 yan in cinemas nationwide. Speaking of David, dapat ding abangan ang kanyang music career. Sa May 16 kasi, nakatakdang i-release ang debut single niya na I Think I Love You under Universal Records. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas, hatid ng GMA Regional TV. Isang batang babayang nasagasa ng SUV sa Cebu City. Cecil, anong nangyari? Rafi, umihiraw sa gilid ng kalsada sa barangay Labangon ang bata nang masagasaan ng SUV. Patay po ang batang babae. Ang nakabunggong SUV naman na itinakas ng driver nito, natuntun din sa lugar at napag-alamang pagmamay-ari ng isang retired police officer. Unang itinanggi ng SUV driver ang aligasyon, pero nabisto siya nang makita ang duguang gulong. Umamin din sa krimen kalauna ng SUV driver. Ayon sa mga pulis, nagkaareglo na ang sospek at pamilya ng biktima. Nangako rin ang sospek na sasagutin ang gastos sa pagpapalibing sa bata. Arestado naman ang isang lalaking nagpaputok umano ng baril sa Pavia, Iloilo. Ayon sa pulisya, inabot ng halos 5 oras ang negosasyon sa pagitan nila at ng lalaki na inireklamo ng kapwa residente. 5 beses umanong nagpaputok ng baril ang lalaki dahilan para sila'y gumanti. Kalaunan, nahuli rin ang lalaki na may tama ng bala ng baril sa balikat. Dinala siya sa ospital bago isinailalim sa kustudiyan ng pulisya. Walang ibang sugatan sa insidente. Tumangging humarap sa kamera ang lalaki para magbigay ng pahayag. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Humingi ng asylum sa Amerika si retired police colonel at dating general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Royina Garma. Sabi ng abogado niya si Attorney Emerito Kilang, November 2024, nag-apply ng asylum si Garma kasunod ng pagkakaharang sa kanya sa San Francisco Airport dahil sa kanseladong US visa. Mahiring daw dapat para sa asylum application noong April 2 pero nakansela. Magsusumiti naman daw si Garma ng kontrasalaysay para sa mga reklamong murder at frustrated murder laban sa kanya noong Pebrero. Kaugnayan sa insidente ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong July 2020. Una nang itinanggi ni Garma na may kinalaman siya sa pagpatay kay Barayuga nang humarap siya sa mga hearing ng House Quad Committee. May abiso ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mamimili ng mga laman-dagat na mula sa karagatan sa ilang bahagi ng Pangasinan. Nakitaan kasi ng toxic red tide ang coastal waters sa Anda at sa Bolinao. Ayon sa BFAR, hindi ligtas ang pagkain ng shellfish at alamang na galing sa mga nabanggit na lugar. Ang ibang klase naman ng laman-dagat tulad ng isda, hipon at pusit, ligtas po yang kainin basta't nalinisang mabuti bago lutuin. Samantala, price check naman tayo para sa mga nagbabalak mag-isda muna ngayong Semana Santa. Batay sa huling monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, nasa 140 pesos hanggang 250 pesos ang kada kilo ng bangus. 120 hanggang 180 pesos naman ang tilapia. 180 hanggang 320 pesos ang galunggong. Samantala, ang alumahan naman nasa 270 hanggang 360 pesos kada kilo. Mula naman 100 hanggang 120 pesos ang presyo ng kada kilo ng tamban. 370 hanggang 450 pesos per kilo ang pusit. 150 pesos hanggang 320 pesos naman ang tambakol. Salmon head po, 160 pesos hanggang 240 pesos per kilo. Tuloy-tuloy po ang pagdating ng mga biyahero sa Ninoy Aquino International Airport ngayong Martes Santo. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP?
Tama, hindi naman talaga tumigil yung pagdating ng mga pasaherong kababayan natin na papunta rito sa NAIA Terminal 3, pati na rin po sa iba pang terminals dito sa NAIA. Karamihan po sa kanila ay magbabakasyon sa ibang probinsya o di kaya ay sa ibang bansa o di kaya mga OFW Kara na babalik ng trabaho at aalis ngayong Martes Santo. At simula nga 8 a.m. hanggang sa mga oras na ito, Kara, ay hindi naman po ganon karami yung dating ng mga pasahero dito, hindi naman siksikan at wala rin na mga pila tayo nakita. Ang napansin natin, Kara, marami ang dumarating na pasahero dito sa airport 4 to 5 hours bago ang kanilang biyahe. Gaya ng ilang seafarers na nakausap natin na papuntang Singapore na nasa airport na alas 9 pa lang ngayong Martes Santo ng umaga, kahit alas 2 pa ng hapon ang flight. Mas mainam na raw kasi ang mas maaga para tiyak na makabiyahe ng maayos. Kung may mga paalis, meron din pong parating, gaya ng ilang OFWs mula sa Taiwan na nakausap natin na nakakuha ng leave sa trabaho at dito sa Pilipinas magsesemana Santa. Dahil may mga connecting flight pa probinsya ang ilan sa kanila, dito muna sila sa OFW Lounge, nag-ayos ng gamit at nagpahinga. Para kasi, Kara, sa mga OFW exclusive ang OFW Lounge, kung saan meron pong buffet at unlimited espresso-based coffees at iba pang drinks. Para po matiyak na maayos na ipatutupad ang mga patakaran sa NAIA Terminal 3, isa rin po ito sa mga ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ngayong umaga. At Kara, hindi pa naman po mabigat ang daloy ng trapiko dito sa papasok sa NAIA Terminal 3, pati na rin po sa ilang terminals dito sa NAIA. Pero ayon sa ilang security personnel na nakausap natin, kadalasan base sa kanilang karanasan kapag Martes Santo, bandang hapon dumarami o bumibigat ang daloy ng trapiko. Kara? So, JP, ano ang abiso ng NAIA? Ilang oras before your flight dapat nasa airport ka na? Kasi I understand yung 4 to 5 hours for seafarers. Alam mo naman, yung asawa ko ay seafarer. Talagang maaga talaga silang dumarating kasi meron pa silang ibang papeles na kailangang isumite before their flight. Pero for regular passengers, kunyari hindi ka OFW, ilang oras if you're going on an international flight? O for international flight, Kara, talagang 3 to 4 hours ang abiso. Pero iba pa yan kung ikaw po ay OFW kasi meron na pong separate OFW line para dito. Correct. Pero talagang ang nire-recommend po talaga 3 to 4 hours for international flight. At pagdating po sa domestic flight, kahit 2 to 3 hours. Pero dapat pong i-calculate ang daloy ng trapiko kung saan po kayo manggagaling. Kara. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Kapusong netizens, nagbabalik ang U-Scoop ng GMA Integrated News bilang U-Scoop Plus. Calling all U-Scooper na gusto makibahagi sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali na sa U-Scoop Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong istorya sa aming newscasts. Gamitin lang ang hashtag U-Scoop sa inyong mga post. Tumilapon at nag-over the backhoe ang lalaking yan sa Banate, Iloilo. Ang kasya ng motorsiklong sumalpok sa bakura ng isang bahay. Sugatan po siya, pero ang rider ng motorsiklo dead on arrival sa ospital dahil sa lakas ng pagkakabangga. Ayon sa pulisya, pakurbang bahagi ng kalsadang dinaanan ng motorsiklo sa barangay Alakaygan. Posible raw na nawalan ng kontrol ang rider. Kumustahin naman natin ang sitwasyon ngayong Martes Santo sa Manila North Port Passenger Terminal. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Kara, kung makikita mo sa likod ko, halos wala ng mga tao kasi nakasakay na po yung mga pasaherong babiyahe papuntang Bacolod, Iloilo at Cagayan. Ang biyahe po nila ay 12:30 p.m. Yun po yung last trip ngayong araw na ito mula rito sa Manila North Port. At sa mga oras na ito, Kara, ay nag-i-inspeksyon na yung Philippine Coast Guard doon sa loob ng barko bago ito umalis. Para po kasi maiwasan yung overloading, 1 oras bago umalis ang barko, sasampa ang Coast Guard para i-check ang manifesto ng barko at ibabangga sa bilang ng mga bumili ng tiket at sa kapasidad ng barko. Ino-audit din nila ang mga parte ng barko para tiyak na nasa maayos na kondisyon ito para bumiyahe. Sabi ng shipping line na To Go dito sa Manila North Port, hindi pa nila nararanasan yung overloading
overloading dahil katulad daw sa mga airline, ang system na ginagamit nila sa pag-book ng mga pasahero na makikita raw agad kung may mga bakante pang upuan o wala. Bukas po ang biyahe rito sa Maynila ay papuntang Cebu at Cagayan de Oro. Hindi pa po fully book, may mabibili pang mga ticket, sabi ng Tugo. Sa Huwebes, walang biyahe rito at babalik ulit ang operasyon sa Biyernes Santo. Kara, pinag-iingat ng shipping line yung mga pasahero laban doon sa mga scammer na sinasalubong yung mga pasahero malapit sa gate ng Pantalan tapos dadalhin sa Divisoria at bebentahan ng peking ticket. Kara. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Alamin natin ang kahandaan ng Department of Transportation sa dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Kausapin natin ang kalihim ng DOTR, Secretary Vince Dizon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga, Kara. Opo, sa mga inikutan yung bus terminal dito sa Metro Manila, anong mga major issues na inyong napansin po? At anong hakbang ng DOTR para mapabilis yung pagresolba sa mga ito? Rafi, unang-una, ang kabigin-biginan ng Pangulo natin, kailangan siguraduhin kumbinyente at safe ang biyahe ng mga kababayan natin, lalo na ngayon na dumadagsa sila sa kanilang mga probinsya, sa via land, sea, and air. So, sa mga bus terminals natin, napakaganda ng preparasyon ng PITX. Maayos, may schedule, may mga upuan, malamig, hindi masyadong hirap ang ating mga kababayan. May mga konti tayong improvements na hinihingi, pero maayos naman overall ang sitwasyon doon. Kumbinyente ang lagay ng mga kababayan natin. Pero meron tayong mga in-inspection na mga terminal dito lang sa may Malibay, sa may Pasay, sa EDSA. Napakasama po ng lagay ng sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Ito po, may nakita po kaming terminal dito sa may EDSA Malibay. Terminal ito ng Philtranco tsaka ng isa pang bus company. Talagang napakasama po nagagay. Ito po, nakikita po natin ngayon sa screens ninyo. Talagang napakainit, ni monoblock man lang o electric fan, walang binibigay itong mga bus company natin na nandyan. Yung CR, hindi ko alam kung matatawag natin CR yan. Nakakaawa po talaga. At kama natin, illegal itong terminal na ito. Kaya pinapatawag po natin pagkatapos ng Holy Week itong mga bus company na ito para magpaliwanag. Pero pinapasara na po natin itong mga terminal na ganito. At sinabihan na natin ng bagong liderato sa LTFRB. May bago tayong executive director dyan. Kasama na rin si Chairman Guadis na tinawagan ko kahapon right after ng inspection ko, na ipasara agad-agad itong mga terminal na to. Kasi unang-una, igat to. At talagang hindi sumusunod sa mga standards na dapat meron para sa mga terminal ng mga bus. Pero Secretary, ngayong Semana Santa, babiyahe pa po ba sila? Kasi may mga nakabili na ng tickets dito sa mga bus. Alam nyo, yun nga ang problema natin. Nakakaawa naman po yung mga kababayan natin na bumili, kamukha po ng mga ito. Bumili po sila. Regular fare po ang kanilang binigay. Merong 1,500, 2,000, may umaabot pa ng 2,800, yung mga babiyahe hanggang Visayas. Mahirap naman po, kawawa naman po sila kung di sila makakasakay. Kaya ngayon pong linggong to, para na lang po sa mga kababayan natin, papagampasin po natin to. Pero next week, papasara na po natin lahat itong mga to. Okay. Ano naman po yung posibleng kaharapin ng bus company na nasangkot sa aksidente sa NLEX kagabi? Yung pong yung Draven Bus Transport, yun ang pangalan ng bus company. Ito'y sumalpok sa bandang Valenzuela, sa NLEX kagabi. Nagpadala na po ng show cause order ang LTFRB against the operator, si Mr. Wilson Hong Si. Ipapublish po namin itong show cause order na to. Pero mabigat po ito, kasi talagang ang nakikita po natin, pati sa mga cameras, tsaka sa mga witness accounts dun sa NLEX kagabi, na talagang napaka-grabe po ng pagmamanehong ginawa ng driver at kailangan po talaga maparusahan both yung operator at yung driver. Hindi ba, Secretary, may mga limiter, yung mga bus na mga ganito? Speed limiter ang sinasabi mo? Required ba yan, yung mga speed limiter para sa mga bus? Kung required man, I doubt it kung meron itong mga bus na to ng ganung teknolohiya. Anyway, I doubt it.
Opo, pero yung mga ganito kasi sa ibang bansa may ganong requirements, hindi ho ba? Para malimitahan yung speed ng mga bus. Merong ganong requirements, merong ganong mga teknolohiya, pero alam naman natin, unang-una, mahal yung mga ganyang teknolohiya, no? At hindi naman talaga yan ini-enforce sa atin, no? So kung meron man, clearly wala itong speed limiter kasi grabe yung takbo, no? So titingnan natin kung ano ang isasagot nitong si Mr. Wilson Hongsi. Pero lahat ng mga penalties na pwedeng i-impose dito at mga sanctions, pinapa-impose na natin sa LTFRB. Siguro babala na rin yan para sa ibang mga bus companies. So po, hindi po tayo nagbibiro, no? Pag sinabi po natin na mag-i-impose tayo ng mga penalties sa mga magva-violate ng ganito, hindi po tayo nagbibiro. Sa inyong assessment naman po, kumusta yung kahandaan ng mga paliparan sa bansa? Right now po, no, ang unang-unang pinuntahan natin yung NAIA, no? Kasi diyan talaga nagpupuntahan, nagdadagsaan ng ating mga kababayan. Nandyan po tayo last week, nandyan din po tayo kaninang umaga. Ang kagandahan mo, nasa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na nais ko pong bigyan ng pagkilala ang ating Bureau of Immigration sa pamumuno ng ating Justice Secretary, si SOJ Boying Remulla, at ang ating Commissioner ng Bureau of Immigration, si Commissioner Joel Viado. Nung nag-usap-usap po with BI, yung ating Metro Manila Airport Authority at yung ating private operator led by San Miguel Corporation, nakita po natin na kung mapupuno po natin lahat ng ating immigration counters, talagang mawawala po ang pila sa immigration sa NAIA. At nakita po natin yan ngayong umaga. No? Kahit na peak hour, yung bandang mga alas 4:30 hanggang alas 5, na usually talagang napakahaba ng pila dyan. Dahil dagsa ang ating mga kababayang bumabiyahe abroad, lalo na ngayong Holy Week. Kanina po talagang walang pila. Okay. No? At ang sabi natin, nakita na natin kung ano ang solusyon, nakita na natin na nag-work ito. So ang kabilin-bilinan po natin sa ating mga ahensya at sa ating private operator, gawin lahat para tuloy-tuloy na po ito. Hindi lamang ngayong Holy Week, kundi tuloy-tuloy na. At siguraduhin laging puno ang ating mga immigration counters. Kahit na kinakailangan maagang pumasok ang ating mga immigration officers. Sana nga po ma-maintain yung solusyon na yan dahil talaga yan ang pangunahing reklamo ng mga pasahero. Pagdating naman po sa mga pantalan, paano nyo pa matitiyak na hindi makakalusot na makabiyahe yung mga overloaded ng mga passenger vessel? Sa ngayon po, dahil mano-mano pa po ang sistema natin, meaning kailangan chinecheck yan ng ating Philippine Coast Guard at ng ating Philippine Ports Authority at ng ating Marina, yung tatlong ahensya na nagmamanman sa ating mga puerto all over the country. Kailangan po talaga maging stricto tayo, no? Meron po tayong mga nahuli, dalawa po yan, no? Meron po yung Montenegro Shipping Lines na nahuli na biyaheng Batangas hanggang Romblon, at meron din po nahuling shipping line, wala pa lang sa akin yung pangalan, mula Dalahican hanggang Marinduque. No? Dalahican sa Quezon, papuntang Marinduque. Nahuli po sila at pinadala na rin po ng show cause orders to mga to at mag-i-impose po tayo ng penalty laban dito sa mga shipping lines na to. Pero ang ultimate solution talaga natin, Rafi, kailangan na nating i-automate yung ticketing system sa ating barko. Tulad ng ginagawa natin sa mga airline. Sa airline, kapag napuno na ang seats, hindi na makakabook. No? At siguradong walang overloading sa aeroplano. Kailangan ganun din po ang gawin natin sa ating mga shipping line, sa ating mga barko. Okay, naabangan po natin yung mga pagbabago ngayon. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Good afternoon. DOTR Secretary Vince Dizon. Sa Indonesia, patay ang isang babae matapos lingkisin daw ng malaking sawa sa Southeast Sulawesi. Ayon sa kanyang anak, nagpaalam noon ang kanyang ina na mamimitas ng gulay, ngunit hindi na nakabalik. Natagpuan niya ang kanyang ina sa talahiban na nilingkisan ng sawa na may habang mahigit 20 talampakan. Kasama ang ilang kapitbahay, sinubukan nilang saklolohan ang kanyang ina, ngunit sila'y nabigo. Sa galit, pinagtataga ng mga residente ang sawa na kalaunay namatay. Nagbabala mga otoridad sa mga residente roon na mag-ingat dahil may malaking populasyon ng sawa sa mga gubat ng Indonesia.
Kumustahin natin ang sitwasyon sa Batangas Port. May ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Rafi, hindi pa man halata sa mismong terminal sa mga oras na ito, ramdam na natin yung unti-unting dagsa ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Isang malino na senyales nito, yung nawala naman nito mga nakaraang araw ay yung mga fully booked na biyahe. Tulad halimbawa ng mga biyaheng Pakatiklan na papuntang Boracay na ayon sa pamunuan ng Batangas Port, fully booked hanggang bukas pero hindi pa yan nakataga sa bato dahil depende pa yan sa dating ng mga pasahero. At biyaheng Parojas City Capiz via Romblon at Sibuyan na fully booked hanggang April 19 o Sabado de Gloria. Pero kahit kahapon pa ito inanunsyo ng Batangas Port, nagulat ng ilang nakausap namin mga pasahero kaninang alas 10 ng umaga na halos 2 oras as of 10 a.m. na naghihintay sa pila sa biyaheng Pakatiklan at Sibuyan pero chance passenger. Nang tanungin ko sila kung hanggang gaano sila katagal maghihintay, posible raw na hanggang tanghali at kung magkaipitan na talaga, meaning after lunch, pwede raw bumiyahe sila, Pakalapan, tapos bus o van, Parojas, Mindoro, tas doon na sasakay ng barko, Pakatiklan, kung hindi pa puno doon. Hindi raw nila inaasahan o inasahan na magkakaubusan gayong kada taon naman daw pag ganitong araw, lagi silang nakakakuha ng ticket. Pero meron din naman kaming mga nakausap na nananalig na umabot sa mahal na araw para umabot sa anniversary ng kanilang mga magulang sa Sibuyan. Pero kung merong tagilid ang biyahe dahil naubusan ng ticket, meron din ng mga pinalad kahit papano. Tulad ng isang magbabarkada na nakausap natin na papuntang Puerto Galera at ayaw na raw makipagsiksikan sa Huwebes kaya ngayon pa lang umalis na sila. Narito yung ilan sa kanilang mga naging pahayag sa atin. 8 years na po ako hindi nakauwi sa amin. Mag-anniversary yung aking magulang kaya ngayon lang kami uuwi. So surprise sana. Naku ate, paano yan? Fully booked? Hindi ko alam kung ano, paano. Birthday niya kasi. Happy birthday. Thank you po, sir. So birthday niya tapos? Doon kami magsa-celebrate ng birthday niya. Ito talaga yung schedule namin. Kasi ayaw na namin makikisiksikan doon sa yung talagang araw ng Thursday, Friday, Saturday. So, alam namin medyo punong-puno na doon eh. So ngayon, siguro hindi pa masyado, kaya inagahan na namin. At Rafi, bukod sa bahagyang pagdami ng mga pasahero dito sa loob ng Batangas Port, napansin din natin, yung panakanaka o minsan na pagpuno ng pila sa mga roro, bagamat mabilis din naman itong napapawi. Rafi. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Kumuha po tayo ng update sa latest na sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na nauna ng ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon. Kabilang sa mga nasita ang kakulangan ng palikuran doon. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz! Kara, puno na nga ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ng mga uuwi sa kani-kanilang mga probinsya kahit ngayong Martes Santo pa lamang. Biyaheng Diet Camarines Norte, ang math teacher na si Girlie Paharin, na sabik na raw makapiling ang 4 na taong gulang na anak na naroroon. Kaya matapos ng school graduation kahapon, ay na-schedule niya agad ang bakasyon ngayong araw. Buti na lang daw ay nakakuha pa siya ng ticket online dahil pahirapan na raw ito kahit 2 linggo pa ang nakalipas nang bumili siya. Magkakasama naman ang magkakapatid na Binos na uuwing Tabaco Albay. Pati ang kanilang alagang aso kasama rin. Ngayong Martes Santo sila bumiyahe para mas mahaba raw ang bakasyon. Dito sa Gate 4 na aking kinaroroonan, nag-aabang ang mga biyaheng Bicol, Baguio, Dagupan, San Carlos, Tuguegarao at Olongapo. Nasa ibang gate naman ang iba pang mga biyahe. Kada 30 minutos ay may dumarating na bus pero sa ngayon ay fully booked na raw po ang ilang mga bus lines hanggang bukas. Paliwanag naman ng pamunuan ng PITX, bagamat fully booked,
ay fully booked lamang ito sa partikular na oras, pero meron pa rin naman daw na makukuha kung magbo-book online o kahit magwo-walk-in. Bukas naman, Kara, inaasahan yung bulto ng mga pasahero na inaasahang aabot ng mahigit 200,000 ng mga pasahero para sa Miyerkules Santo, no? At tuloy-tuloy naman ang operasyon ng PITX kahit pa sa Biyernes Santo hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. Yan muna ang latest o pinakasariwang balita mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Kara. Maraming salamat sa iyo, Maurice Umali. She's got tears in her eyes already. Ang literal na out-of-this-world dreams nagkatotoo para kay ET singer Katy Perry. Okay, I'm gonna show you the capsule. Here I am. Seat number 2. It's a woman's world ang eksena ng pop star kasama ang 5 pang babae sa isang historic flight. Kasama rin sina Kerian Flynn, Gayle King, Aisha Ball, Amanda Wen at Lauren Sanchez. Sakay sila ng rocket na nilaunch kahapon sa Texas, USA. New Shepard has cleared the top. Pasado alas 9 ng umaga, tagumpay itong nag-lift off. Nakarating ang rocket nila, mahigit 300,000 feet ang layo mula sa Earth. Welcome to space, ladies! Habang nasa space, nakaranas sila ng zero gravity sa loob ng 4 na minuto. Taking up space! Enjoy sila habang palutang-lutang. Kung breathtaking ang pag-launch, makapigil hininga rin ang bawat segundo nila pabalik sa Earth. Dinig ang sigaw ni Katy habang humihiwalay sa main rocket ang capsule. Ligtas namang nakapag-landing ang buong crew. Congratulations and welcome back to Earth. Sa tuwa, umeksena si Katy ng I Kissed the G, as in ground o lupa. This experience is right. It's second to being a mom. And to go to space is incredible, and I wanted to model courage and worthiness and fearlessness. Tumagal ng 11 minutes ang space flight ni Katy. Sila ang first all-female crew na nakarating sa space in more than 6 decades. 1963 nang magka-solo space mission ang cosmonaut na si Valentina Tereshkova. This whole journey is not just about going to space. It's the training, it's the team, it's the whole thing. I couldn't recommend this experience more. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News.